Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Heights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gawain ng tulingan ng Kalibanda na Santa Maria ay atin po ibinabagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mapagkatiwalaan sa yaman ng mundong ito. Ibahagi ang yaman ng mundo mula sa karapatan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dun sa Butukan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 25, talatang 14 hanggang 15, talatang 11 hanggang 21 at 24 hanggang 30. Ito po yung mensahe. Ang paghahari ng Diyos ay tulad dito. Maglalakbay ang isang tao, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala niya ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayanan. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga alipin iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at matalinong alipin, mabuting alipin. Yaman naging tapat ka sa mabuting halaga, pamamalahain kita sa malaking halaga at makihati ka sa aking kagalakan. Ngayon po ay ipagpatuloy pa natin. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko pong kayo ay mahigpit, anya. Gumapas kayo sa hindi nyo tinamnan at nag-aani sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako kaya't itinago ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo nilagak yan sa bangko at di sana'y mayroon akong nakuhang tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doon tatangi siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol sa Lucas Kabanata 16, talatang 10 at hanggang 12. Ito po ang mensahe. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya din sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Magpatuloy po natin sa 1 Tesalonica Kabanata 4, talatang 11 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Sa gayon ay igagalang kayo ng mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon. Bukod dito, hindi ninyo iaasa sa iba ang inyong ikakabuhay. Ipagpatuloy po natin sa mga gawa. Kabanata 2, talatang 44 hanggang 45. Ito po ang mensahe. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbili nila ito at ang pinagbilan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talatang 16. Ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman.
Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. At kanyang mensahe sa linggo ito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o ng salita ng Diyos dito sa Bible Lights Promotions. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din ng ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po sa tema na mapagkatiwalaan sa yaman ng mundo ito at ibahagi ang yaman ng mundo ito mula doon sa karapatan niya. Yan po ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. At yung tema, at ngayon ipaliliwanag ko sa inyo ito na ayon po sa ating banal na Panginoon Diyos, nais niyang ibabatid sa atin mula doon sa itinuro at ginabay niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo na tayo ay yung yaman ng mundo ito o anumang ipinagkaloob sa iyo na kakayanan, dapat ito'y pag-iibayuhin natin. So ayon ng Diyos ng mga taong tamad, ayon ng Diyos na tayo ay hindi nag-proliferate. Gusto niya ay ating pag-ibayuhin yung kakayanan na ipinagkaloob sa atin. Ano man ang ating profesyon, industriya, tayo may nasa technical, tayo man ay nandoon sa professional. Sa mundong ito, pag-ibayuhin natin ang mga bagay na yan at tayo mamuhay ng masipag, huwag tayo mamuhay ng tamad. So ayaw kasi ng Diyos na ikaw ay tamad at mapagkatiwalaan tayo sa pagkakaloob sa atin ng anumang ating kakayanan. Anuman ang ating kakayanan, mula diyan ay tayo ay maaring tayo ay magkaroon ng sa pagpapaunlad na yan, tayo ay magkakaroon ng mahusay na buhay. Ngayon ay dapat yung kaloob na yan, kung tayo ay halimbawa ikaw ay nag-iisang profesional, ikaw ay nag-iisang nasa gobyerno, dapat yan ay mamahala ka ng gamitin mo yan yung salapi at yung tungkulin sa maayos na pagpapaunlad at hindi sa pandaraya, kundi sa pamamagitan ng mapagkakatiwalaan ka doon sa mga sa iyong halimbawa salapi na yung kikitain mula doon sa sinasabi natin na profesyon na anuman na ating pinagsasaluhan yung mundong ito ng patas, hindi mo sinasamantala at masipag mong sinasagawa ito. So ngayon ay kung ganyan mo gagawin yan, ikaw ay magiging kalugod-lugod sa Diyos kung mamumuhay ka ng ikaw ay mayroong nagpapakasipag ka para sa iyong ikakabuhay. So yan yung gusto naman ng Panginoon na kung ikaw ay anuman yung katatayuan na iyong natamo o kakayanan na ibinigay sa iyo sa pamumuhay na ito, dapat ay ikaw ay pag-ibayuhin mo ang mga bagay na yan. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Pag-ibayuhin mo yan at ikaw ay magpaunlad at mapagkatiwalaan ka sa kaloob na yan sa iyo ng ating banal na Panginoon. Sa gayon, ikaw ay magiging kalugod-lugod sa Diyos mula diyan sa mga bagay na yan. At sa lahat ay sundin mo yung kabuuan ng mabuting balita upang lubos kang kalugdan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At sa lahat, kung paano natin ito, kung paano tayo kung paano ka mapagkakatiwalaan sa maliit at malaking bagay at pagtulong sa kapwa, o kung paano ka magpapaunlad ng mga bagay na yan ay o pag-cultivate ng mundong ito ay suporta mo, ay nais ng Diyos na tayo ay mamuhay ng ayon doon sa karapatan. Yan ang isa pa sa mga nais ng ating banal na Panginoon. Nagpapakasipag ka at ikaw ay mamuhay ng mayroong kang pamumuhay na ikaw ay nais mo na mapairal yung karapatan na ang bawat isa ay nagtutulungan para makapamuhay ayon sa karapatan. So ganyan ka dapat magpapaunlad. At maaaring kaibigan pa na hindi pa rito na pamumuhay kung ikaw yung dapat na mamahala para diyan sa mga bagay na yan. But higit sa lahat, ang lahat ay mamumuhay ayon sa karapatan na kumbaga para yung ginawa ng mga apostol noon sa isang maliit na parang sistema
namuhay sila ayon doon sa para nagsimula muli silang mamuhay. So they live as according to rights. Siyempre, paano ka ba mamuhay ng ayong karapatan? May sarili kang bahay, lupa, trabaho. So they serve like that na ganun, na para makapumuhay sila ng maayos. Yung lahat na nanampalataya, no? So para nagsimula sila makapamuhay according to rights doon sa mga So ganyan dapat tayo para bilang mapagkatiwalaan ka ng Diyos. So ganyan ka magpaunlad dun sa mundong ipinagkaloob sa atin, sapagkat lahat naman ay kukultivate natin doon sa mundo. Ano man profession tayo at ibabahagi sa atin ng batas kung paano natin i-cultivate yan at kung paano tayo mamumuhay in our industry sa ating pamumuhay ngayon, di ba? So ngayon, hindi naman lahat siguro magtatanim, hindi naman lahat mamimingwit. Siyempre, may iba't ibang mga bagay tayong ginagawa para makapamuhay tayo ng maayos. At yun ay doon nakahati-hati yung kaloob ng mundo sa atin. So ngayon ay dapat ay naging vision natin diyan ay tayo ay naghahati-hati o na ang mundong ito ay pinapangulan natin na pinagsasaluhan natin yan. According to right na pinagsasaluhan natin ito. At doon tayo nagpapaunlad sa mga bagay na yan. Bilang na pagkakatiwalaan ng Diyos. Ngayon ay tayo ay binibigyan ng iba't ibang kakayanan mula sa ating iaambag sa mundong ito. So kahit ikaw ay nasa maliit na kakayanan, halimbawa mula ikaw ay nasa technical to professional, tayo pare-parehas na makapamumuhay ayon doon sa karapatan. So yan na nais ng ating banal na Panginoon Diyos na pag-ibayo na dapat natin gawin. At tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. Ngayon, para makamit natin yan, syempre sa gabay ng mabuting balita, dapat tayo ay mamuhay ayon sa spiritual na buhay. Sabagat kung tayo ay makalaman, so sasakimin natin yung mundo. Dahil syempre, mas gusto natin tayo yung lamang eh. Tayo yung may pera. Lalo na kung matalino ka, mas kikita ka na higit. Ay mas mahirap kung maging tuso ka sa kapwa mo. Kaya sinasabi doon, huwag mapagkatiwala ka sa maliit na bagay, kaya sa malaki. Kasi yung mundong ito, kapag pinagsaluhan natin ayon sa karapatan, kapag hindi ka nagabayan ng maka-spiritual at hindi maganda ang panuntunan mo sa buhay, maaaring ikaw ay sakimin mo yung mga bagay, ikaw yung magtamasa. Higit pa doon sa karapatan na ikaw lamang inanamasa, hindi ka basta pinagkatiwalaan para ibahagi mo na maayos yan. Kung ikaw man ay, ikaw ay ginawa ka negosyante, so mas ahead ka. Pero napakabuti mo sa mga tao mo dahil daily according to their lives. Diba? Diba ganun sa pamumuhay natin, sa sistema natin. So kaya dapat ay magabayan ng mabuting balita sa maka-spiritual na pamumuhay upang yung pagsisikap natin ay tayo ay yung pag-cultivate natin sa mundong ito, fair tayo. Hindi, masipag naman kasi ako, kaya kailangan ako ng yumaman. Hindi dapat ganun yung mission. So dapat ay kung mayroong mas mahina sa iyo, mas mahina yung kakayanan, so hindi mo siya dapat pag-iiwanan. Dapat pamumuhay mo rin siya ayon sa karapatan. Lalo na tayo ay tayo mga Kristiyano, at hindi lamang bilang Kristiyano, kahit hindi Kristiyano yan, kung siya ay mahina ang kaisipan, hanggang doon lang yung kaya na binigyan ng Diyos, dapat ba hanggang doon lang siya? Tapos ikaw binigyan ka ng malaking kakayanan, malaking ang negosyante, doon ka pinagpala. So dapat ikaw yung yung mga estudyante, yung mga negosyante, dapat nag-i-initiate sila, nagpapaunlad sila para maabot yung karapatan ng bawat lahat. Hindi sila lang yung makilang, kasi kung kayo ay hindi magagabay ng spiritual na pamumuhay, so sasakimin nyo yung mundo, yung Pilipinas. So yung yaman ng Pilipinas, sakimin nyo, kayo lang yung kumikita, hihilan lang, di ba? So yun. Kaya naglalabanan yung iba may kakayanan para siya yung maging mayaman and controlling the government. So dapat magabay tayo ng spiritual at hindi tayo maging makalaman, kasi tinatanggalan Diyos yung makalaman natin pamumuhay. Kasi dahil tayo ay, syempre, vulnerable tayo na gusto natin, tayo lang yung may pera, tayo yung may kapangyarihan. So, kapag natanggal yun, iiral yung kung pag-cultivate na tayo ay lahat ay mamumuhay ayon sa karapatan. At our present time, kahit demokrasya tayong bansa, hindi pa rin umiiral, everybody lives according to rights, di ba? So, kaya magabayan tayong lahat, magpaunlad tayo, tanggalin natin yung makalaman nating pananaw, magabay tayo ng spiritual, so everybody mapagsasaluhan natin itong bansang ito according to our rights, masusuportahan natin at hindi yung labo-labo na gusto mo ikaw lang yung kikita, di ba? Dapat sistema natin na mabuti yan para tayo ay pare-parehas na makinabang sa mundong ito, at yun naman ang nais ng ating banal na Panginoon.
kagaya ng pinamuhay noong mga apostol. So sila ay parang namuhay, nagsimulang muli, para sila nagsimulang mamuhay na mula ka sa, parang nagmula ka sa wala, no? Di ba? Parang gano'n. At hindi live according to their rights, parang gano'n, di ba? Siguro naman nagtatrabaho pa sila, hindi na pwedeng hindi magtrabaho, di ba? So hindi ba sa yun na mahagi, no? Hindi ba sa pinag-isa yung kanilang pamumuhay, kundi mayroong kanya-kanya separated life din yung mga yan noon na according to rights. Siyempre nagtatrabaho pa rin sila, meron pa rin sila yung cultivate, at hindi asahan na lang nila, ibinenta nila mo, di ba? Mga ganun buhay. So parang simula sila according to rights, so dapat ganun natin kinukultivate. So ganun dapat yung magiging vision natin sa pamumuhay para lahat na hindi nakapamumuhay ng maayos. Kasi kung tayo ay magsasarili, ay maiiwan yung iba, lalo na kung halimbawa mahina yung kaisipan, diba? Or tutusuhin ng iba, ano, problema ng mabuti, diba? Problema na yung iba ay natatapakan kasi yung tuso yung iba, magaling yung iba, diba? Yun. At sa ganun na kinukuha, iba yung pinagpapala pa rin ng Diyos para sila yung mamahagi doon sa mga ibang mahina, ay yung iba naman ay naliligaw na natas kapag nagkakaroon na ng salapi. So kaya dapat tayo ay manatili na magabayan ng spiritual na pumuhay para hindi tayo maging sakim sa yaman ng gusto. So yun, muli sana ay nagabayan naman lahat ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito mula sa pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan ng spiritual sa inyong pamumuhay na ito. Mula dito sa gabay nito kung paano tayo mamumuhay, mula dito sa kung paano tayo gugugol ng salapi, kung paano tayo gagamitin natin ang ating mga kakayanan o yung ating mga paano tayo maghahanap buhay, di ba? At ating mga salaping kinikita rito, paano natin gagamitin ito at paano tayo mag-cultivate ng mundo ito. According to rights, yan ay nais ng ating mga Panginoon Diyos para tayo ay mamuhay na mayroong spiritual para makamit natin yun at hindi natin sakimin ay yung yaman ng mundo. Kasi lalo na kung matalino ka, di ba? Mas mahusay ka sa negosyo, profession, syempre ikaw yung kikita, di ba? Pagka ganon, paano yung hindi? Na halos hindi niya kayang mamuhay ng ayon niya sa karapatan dahil nga sa mahina. So, you need to have a good system, diba? Parang ganun. Para matupad natin yung kalooban ng Panginoon Diyos na according to rights, diba? At yun naman sa panahon ngayon ay ginagawa na ng ating mundo. Pinapatupad. So, yung ating bansa ay nakikisa ron sa pagpapatupad niyan, subalit hindi pa ganap na ipapatupad na lahat ay makabubuhay ayon doon sa karapatan. So kaya dapat ay pilitin natin na matupad yan at alisin natin yung mga laman na lalo na doon sa mga namumuno sa pamahalaan para mapatupad yan at lalo yung mga mga negosyante at matataas na nakakakontrol ng ating lipunan. So magabayan kayo ng Panginoon Diyos, ng spiritual na gabay para hindi sarili nyo lamang iniisip. Tingnan nyo rin yung karapatan ng iba para ma-cultivate natin ng paano sa mundo ito. So, ganyan na nais ng ating banal na Panginoon Diyos. So, yun muli ay sana ay nagabayan na naman tayo ng Banal na Santa Maria. Sana pa nagabayan naman at patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro at anumang kanyang uri ng paggabay sa atin. O gabayan tayo ng Panginoon Kristo na kanyang lahat ng paggabay sa atin sa pagbabahagi ito ng mabuting balita. Yan. At kayo ay mahikayat at patuloy na mahikayat at mabukulo natin sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at pagbabahagi ng mabuting balita. At doon sa Interfaith Unity, maliwanagan ang lahat ng mga relihiyon. Magkaisa tayo, unawain natin ating mga relihiyon para maiwasan natin yung mga sigalutan, karahasan, nawi sa digmaan. Bagkos tayo ay nagkakaisa para sa kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at mabuting pagsasaayos ng mundo ito. At maliban dyan yung CBCP, Vatican Church, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria at patuloy niyo pagpupulurin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita at sa ating munting kakayanan. Tayo patuloy na maasa ng gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Mahal Mary. Patuloy tayong gabayan ng kanyang kaliwanagan at iba't iba mga paghihimala at pagmimilagro o iba't iba niyang paggabay sa atin sa pagbabahagi ng mabuting balita upang at mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon sa Kristo
at mula sa mabuting balita. Yan. At doon sa mga kapamalaan, kayo maliwanagan ni Bandera Santa Maria, maliwanagan kayo ng mabuting balita. Kayo ay mamahala kayo ng mabuti, tugunin niyo yung karapatan at pagpayaral kayo ng patas ng justisya. Sa gayon, makapamumuhay ng maayos, mapayapa, at mabuti ang inyong mga nasasakupan. At sila ay makapananampalataya na lumo sa ating Panginoon Diyos kung sila ay kung ang inyong nasasakupan ay mapamamalaanan ninyo na maayos. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.